salamat, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, thank you, Jesus. Yes, Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus, Lord God. Church, tayo po lahat ay tumayo sa araw na ito and feel the presence of God today. Tayo po ba lahat ay masaya? Tayo lahat ay masaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin tayo ng Hallelujah! Yes, Jesus, Lord. We worship you on this day, Lord God. We welcome you in this place, Lord. Lord, pinahintulutan namin, Panginoon. Ipinaparating namin sa iyo, Panginoon, na welcome ka sa simbahan na ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay ginawa mong karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, Lord God. Ang iyong mga anak ay nandito ngayon, Panginoon, na nagsama-sama, nagtipon-tipon sa araw na ito, Panginoon, Lord God, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. Salamat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sabihin mo sa Kanya, yung sigaw mo, sabihin mo, panalangin. Thank you, Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kami magsisimula, Panginoon, sa araw na ito. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, Lord God. Punuin mo kami ng iyong kagalakan, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon, Lord, ang lahat ng kasiyahan, Panginoon, ang lahat ng pagpupuri at pagpapalakpak, pag-aawit sa iyo, Panginoon, Lord God. Wala kaming magagawa kapag wala ka sa buhay namin, Panginoon, Lord God. At sa araw na ito, dalangin namin muli, busy ka man siya or matagal na siya dito sa simbahan, dalangin namin, Panginoon, mabigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang magpuri sa iyo araw-araw, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Maraming salamat, pinatawad mo kami. Nilinis mo upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. Simula sa pinakabata, pinakamatanda, Panginoon, Lord God. We ask for your favor, Panginoon. We ask for your grace, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. We worship you this day. Salamat ang pupuriin at sasabihin pangalan sa araw na ito, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody sing amen and amen. Yes, Jesus, Lord. Yes, Jesus. Kung meron po tayo Biblia, basahin po natin sa Psalms 148 verse 1 to 14. Sabi po rito, praise the Lord from the heavens, praise Him in the heights above, praise Him all His angels, praise Him all His heavenly hosts, praise Him the sun and moon, praise Him all you shining stars, praise Him you highest heaven and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for at His command they were created, and He established them forever and ever. He issued a decree that will never pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creature, all ocean depths, lightning and hail, snow
snow and clouds, stormy winds that do his bidding. You mountains and all his hills, fruit, trees, and all cedars, wild animals and all cattle, small creatures and flying birds, kings of the earth, all of nations, you princes and all rulers on the earth, young men and women, old men and children, let them praise the name of the Lord. For his name alone is exalted, his splendor is above the earth and heavens, and he has raised up his poor people a horn, the praise of all his faithful servants of Israel. The people close to his heart, praise the Lord. Yes, Jesus, Lord God. Ang lahat, nasabi sa Biblia, papurihan ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. We praise you this day. Lahat ng may buhay, purihin ang Panginoon. Amen? At sa araw na ito, tayo lahat ay magpupuri at papalakpak sa Kanya. Handa na ba lahat? Let's sing. Kay saya-saya for Jesus. Lahat tayo ngayon ay masaya. Amen? Let's sing praise. Palakpakan natin. Yes, Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Come on. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. 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 Huwag pag-alilangan. Huwag pag-alilangan. Tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan. Magpakailanman. Huwag pag-alilangan. Tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan. Magpakailanman. Ay saya-saya na buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda na buhay kapag napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya na buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. Tumawag sa Kanya. Ang buhay mo ngayon ay may katiyakan. Huwag mag-alilangan. Tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan. Magpakailanman. Kay saya-saya na buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda na buhay kapag napili ka.
Jesus. Kay saya-saya. Come on, church. Kay ganda-ganda. Kay saya-saya. Kay ganda-ganda. Kay saya-saya. Pwede ba natin pamayan ang ating mga kasama? Pamayan natin ang bawat isa sa araw na ito. Amen? Kay ganda-ganda. Kay saya. Kay saya-saya. O kay ganda-ganda. Kay saya-saya. O kay ganda-ganda. Kay saya-saya ang buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko. Yes, Jesus. Hindi nagbabago. Walang katulad mo. Oh, Jesus. Kay saya-saya ang buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napili ka. Ikaw ang buhay ko. Hindi nagbabago. Walang katulad mo. Oh, Jesus. 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 Dakilang biyaya, pagpipinalaya, mula sa biyag ng kasalanan. Salamat, Panginoon! Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Kami hindi mapipigil, Panginoon! Pipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila ka totoo. Huli ba, dakilang biyaya. Dakilang biyaya. Come on, church. Kami pinalaya. Wala sa biyag ng kasalanan. Pinagtawad, pinagpala ng lubusan. Yes, Jesus. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, nakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Come on! Palakpakan! Yes, Jesus! We worship you! Dakilang biyaya! Dakilang biyaya! Pinalaya mula sa biyag ng kasalanan. Pinagpala, pinagpala, pinagpala ng lungkusan. Di mapipigil, di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Diyos, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang
katawan, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, nakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, pupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus! We worship you this day. Salamat sa dakilang biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sapagkat Ikaw ay pupurihin namin sa awit, Panginoon, Lord God. Pupurihan ka sa awit. Pupurihan ka sa sayaw. Pupurihan ka sa galak. Pupurihan ka sa tuwa. At pupurihan ka ng bawat pamilya na nandito ngayon, Panginoon. Pumasok ka sa aming puso at isip, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Sa araw na ito, I want you all to worship God. Kawitan natin siya ng buong puso. Kung gusto mong pumikit, pwede kang pumikit. Hayaan mo ang mga problema sa bahay. Hayaan mo ang mga problema ng mga kasama mo at katabi mo. Sa araw na ito, mag-focus ka lang para sa iyo. Mag-focus ka lang para sa Panginoon. Thank you, Jesus, Lord God. Let's sing. Pwede nyo ba akong sabayan, Panginoon? Pwede nyo ba akong sabayan sa araw na ito? Awitan natin ang Panginoon. Sa buhay ko'y lagi mo narito. Narito ay sa biyaya mo. Habang buhay pagpupuri sa iyo. Uli pa. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. O narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas sa aking titig, itatakal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Dilitha sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan ko'y di makapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito, narito, kahit sa biyaya
Bumalik ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatakal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatakal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Sa'yo ang kapurihan, pagwalhatian, kayo at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, kayo at magpakailanman. Jesus, Jesus sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian, kayo at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, kayo at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas sa aking tinig, itatakal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapatayan. Kapangyarihan niyo at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan niyo. Come on, church. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Yes, Jesus, Lord.
buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipinasang ka ng kita ang iyong kaluwalhatian, kadakilan ko'y di mapapantayan. Pupurihan Yes, Jesus. We worship you this way. Yes, Jesus. Manatili tayo magpuri sa Panginoon. We worship you in this place, Lord. Kaming iyong likha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat langit ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likod, kami iyong likod, lululuhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong likha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Pag iyong likod, ang iyong likha'y lumuhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Bawat pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri, Jesus, Jesus, dakila ka.
ba natin sabihin yung first verse? Bilang isang panalangin sa Panginoon. Yes, Jesus. I want you all to listen to this song. Gawin natin itong awitin ng pagpapalaya at pagbibigyan natin ng buhay natin sa Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo'y ninanais ko. Puso ko'y para sa'yo. Muli pa isa. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Pagmamisigaw natin, church. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. For the last time. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Salamat, Panginoon. Ang presensya mo ang inanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Ang puso ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Muli pa ang puso ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Jesus! Hallelujah, Lord! Pinupuri ka namin. Ang puso namin ay para lang sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Papupurihan ka namin. Ibinabalik namin lahat. Ang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo patamis. Pagkadakilaan mo, Panginoon. Sa pangalan ng lahat ng anak ng Diyos ay palayo magsabi ng Amen at Amen. Let's Jesus, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord God. Hallelujah. Tayo po ba ay na-bless ngayong araw? Amen. Kung tayo po ay na-bless, sabi mo sa katabi mo, na-bless ka ba, kapatid? Amen. Ngayon po, tinatawagan ko po si Pastora Ruby para sa mensahe ngayong araw. Amen. Amen. Ayan yan ang pasalamat ko. Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay niyo? Amen. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon, kami ay malapit muli sa iyong harapan. Nagpapasalamat na muli kami nagkakatipon sa lugar na ito. Yes, God. Thank you, Napupuno Lord. kami ng pag-asa at kagalakan mula sa iyo. Amen, Lord. Tuloy mo po kami ikubli sa ilalim ng iyong kapamalaan. Lukuban mo kami lahat ng iyong banal na dugo. Lahat ng distraction, gawa ng kaaway, walang puwang sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, ang iyong banal na dugo, ang siya, Panginoong, ngayon, po-protect sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo ang mga wala pa dito ngayon, dalhin mo sila dito ng ligtas. At hayaan mo, Lord, na makampi nila, Lord, ang kanilang mga problema sa buhay. Maging ang panahon na ito, Lord, ay hindi hadlang para hindi sila makarating. Ikaw ang Diyos na maluwalhati ngayon at kalampaman. Ito ang aming samudalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God is good. And all the time. God is good. Praise God. Hallelujah. Amen. So, salamat sa ulan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin.
Every kissing is a blessing. Every rain is a sign of blessing. Amen po ba? Amen. So let us proceed for our sixth church in the seven churches in the book of Revelation. Kasi po series po ito. So hindi po natin ito natuloy-tuloy. Because sometimes we have a speaker and sometimes we have a may gathering po tayo. So, kaya natin hindi ito natuloy-tuloy. Kaya mula sa December hanggang ngayon, ito pa rin tayo. Hindi po natin to tatantanan hanggat hindi natin naintindihan ang pitong ito. Can you hear amen? Kasi po, kasama dito dapat sa aralin natin. Dahil ang pinapatungkulan dito tayo. Hindi po mismo ang building, kundi tayo po ang pinatungkulan dito. Para masuri natin ang ating mga sarili kung anong klaseng anak tayo ng Lord. Kung anong klase tayong kabilang sa kawan ng Diyos. Kung ano tayo na naglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? So let's proceed in Philadelphia. The church, the faithful church. Okay, even they have a little strength, but still they're holding fast. According to Revelation 3:7-13. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Pahayag 3:7-13. Revelation, Pahayag. Nasaan si Nanay Josefa? Layo, no? Galing pa daw siya ng Alabang. Mga kapatid, so this is our first time na maaga tayo. You know what? Nag-adjust po kami ng oras sa GMA. Natapos po kami kanina 9:35. Kaya medyo maaga na po tayo dito. Kasi po ang concern ko yung mga ating mga Gen Z na mga kabataang lola. Minsan kasi naabot tayo ng 1 or ano. So, meron po silang mga condition na hindi pwede sila magutuman. Tama po ba? So, kailangan mag-adjust ang FDR. Glory to God, natapos ko po kami kanina ng 9:35. Kaya naman si Arnold maaga po dito. Maaga tayo ngayon nagsimula. Amen. Salamat sa Panginoon. Kailangan po natin magkaunawaan at magbigayan. Kaya naman, taga Gentry, sanayin nyo na 10:30 nandito na kayo. Amen po ba? Ang lapit-lapit ng mga bahay natin, sanayin natin na 10:30, andito na kayo. Kasi ang taga-FBR, gigising po ng alas 4 yung mga yon. Alas 5, nandun na sila sa church, mga musician. Kayo naman po, may panahon pa kayong mahiga-higa dahil 10:30 pa naman tayo pupunta, huwag kayong malilate sana. Amen. So, yan po yung dapat at nararapat. Let's proceed. Let's read the Gospel of God. Amen. Isulat mo ito sa anghel ng Iglesia ng Philadelphia. Alright. So, parang familiar kayo sa name ng Philadelphia. Then, meron pong state sa Amerika na Philadelphia. Okay. Itong sinasabi ng banal at makapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Wow. Amen. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita. Amen. Hallelujah! At naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo ngunit hindi naman. Sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Sapagkat nagtsatsaga ka gaya ng inuutos ko sa iyo. Iningatan naman kita sa panahon ng pagsubok sa darating ng lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo, upang hindi man agaw ni numan ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas doon. Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang bansa. Hallelujah, lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa kanyang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. May the Lord God bless His word. Can I hear amen? Amen. Let's proceed to the Church of Philadelphia, which is the church, faithful church.
magkaroon po tayo ng review para sa mga ibang churches. Ang Efeso po, tinuring na the church that has forsaken His first love. Ang iglesia ng Efeso ay sila po yung nauuna mainit, pero katagalan ng lamig. Nakalimutan na po nila ang kanilang first love. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ka ba? Nung umpisa, init-init. Nung umpisa, gusto nang matulog sa simbahan. Nung umpisa, gusto na linggo. Pero katagalan, pag sinabing linggo, ala, linggo na agad. Wala nang excitement. Nanlalamig na. Hindi na tulad ng dati na hindi ka makatulog pag hindi nagpe-pray. Ngayon, kaya mo nang matulog na walang pray. Ngayon, kaya mo nang kumain na walang prayer. Dati ayaw mo dahil alam mo na yon ay hindi nararapat. Yan po yung church ng Efeso. Ulitin mo sa katabi mo, Efeso ka ba? Peso ka ba? Let's proceed to Smyrna. Ang Smyrna po ang church that they are endure. Nasa hardship. Even they are persecuted, yet remain faithful unto God. Ang Smyrna, kahit sila'y mahirap, naglilingkod sa Panginoon. Kahit sila'y mahirap, nagtsatsaga na maglingkod sa Panginoon. Kahit wala, inuuna ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, Smyrna ka ba? Alright, sino dito yung mga Smyrna na kahit wala, magsisimba ako? Amen. And ngayon, palakpakan natin si Lord. Hallelujah, glory to God. Alright, ang Pergamo naman, ito yung mga naniniwala sa mga maling aral. Na kahit alam na nila yung katotohanan, nakikinig pa rin sa maling aral. Kaya sila ay naliligaw. Dahil compromiser sila pagdating sa kanilang mga, doctrine. Mas pinapaboran nila ang mga goddess, mga temples, kaysa nagsisimba nga sila. Pero sila po ay mga, hindi sumusunod sa Panginoon. Linggo, banal, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, banal-banalan na lang. Kristiyano sa salita pero walang gawa. Ulitin ko, Kristiyano sa salita ngunit walang gawa. Kaya naman may pagsubok, madaling mabunot, madaling bibitaw, madaling ayaw na mag-church dahil po hindi ganun katatag ang kanang pananampalataya. Dahil ang aral ay hindi sinasabuhay. Ang aral ay hindi pinapakinggan. Nakakarinig pero hindi inuunawa. Sabihin mo sa katabi mo, Pergamon ka ba? Pergamon ka ba? Yan ang church ng Pergamon. Let's proceed to Thyatira. Ang Thyatira, ito yung church na meron mayabong, mayaman, pero nakipag-compromise. Ang mali ay ginagawang tama at ang tama ay ginagawang mali. Tinutuloy ang mga immorality na gawain. Ginagawang tama kahit mali sa paningin ni Lord, okay lang yan. Yan ang ugali ng mga Pergamon. May mga Krisyanong ganon. Kahit kitang-kita mo ng mali, dahil nga ikaw ay nasuhulan na bribe, papakainin lang kita ng McDo, huwag kang magsabi, ha? Diba? Okay, kung tayo, no? Nagtotolerate tayo ng mga immorality, huwag ka lang maingay, ha? Okay? Marami po ngayon ang hindi mag-iingay dahil Valentine's February 14. At ang sabi po dun sa viral, lahat daw ng mga hotel, motel ay fully book. Wow, no? Gagastos ng ganun kamahal. Kung ikaw ba illegal ang iyong pagmamahal, gagastos ka ba ng ganyan? Hindi. Gagastos lang pag illegal. Nakuha yung ibig kong sabihin? Amen po ba? Alright? Viral ngayon yung posting na ang Laguna daw ay wala na daw place kasi lahat daw ay fully book. Diba? Alright? Okay. So mga nagpaplano dyan, no? Okay, pag hindi dapat at hindi naman dapat, huwag gawin. Amen. Kung may pinaplano na kayo ngayon para sa 14, iplano nyo na lang yan na godly. Amen. Yung pagpaplano na si Lord pa rin ang sentro, hindi kung ano-anong gagawin natin. Amen. Sasabihin ko sa inyo, malalantad at malalantad. Okay, amen po ba? Amen. Paano kung pumila ka dun sa nakaganon, tapos nandun pala yung ABS-CBN? At nakatutok yung camera sa'yo, Kuya Reyno. Alam mo, mag-hi ka. Yari ka ng nanay, tatakot ka ngayon, pero kilala ka. Kahit tatakpan ng mukha mo, kilala ka ng pamilya mo. Tama po ba? Kung magpaplano man, wag nang ituloy pa. Ngayon pa lang, in Jesus' name. Wag nang maituloy pa dahil ayaw ni Lord na mapahamak tayo. Can you hear amen? So, ang Thyatira po ay the art tolerated immorality.
And next, we have the Sardis. The church that is alive but dead. Ang iglesia ng Sardis, buhay pero patay sa harapan ni Lord. Amen. Naglilingkod kasi pero wala sa puso ang paglilingkod. Amen. Nakakita na kayo ng sardinas? Ang picture ng sardinas sa labas, Kuya Ray, buhay na isda. Pero ang loob, patay na isda. Okay? Yan ang sardis. No? Buhay sa harapan ng tao, pero patay sa harapan ng Diyos. Amen. Yung buhay ka, pero patay ka na pala sa harapan ni Lord. Dahil hindi mo ina-absorb ang salita ni Lord na magbubuhay sa'yo. Amen. Amen. Hindi mo man lang niyakap ang salita ni Lord para sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, sardis ka ba? Sardines ka ba? Hindi sardinas, ha? Sardines. Sardines. And let's proceed to the Philadelphia. Amen. Maliban po sa Smyrna, na isa sa mga inspiration church natin, isa po ang Philadelphia sa 7 iglesia na pang-anim po siya. Alright? Amen. So we are here na, yung araw na yan, Philadelphia. So ang Patmos, okay, lapitan ko na lang, sana makabili tayo ng ganito para dito na natin ilagay. Amen. Amen. So ang Patmos po, hindi po siya nag-start sa Laodicea at pangalawa sa Philadelphia. Nag-start po siya sa Epeso and then paikot. Kasi bakit po, ang unang ginigising ni Lord sa atin, yung pag-ibig natin sa kanila na nanlalamig. Kanina, amen? Kung hindi man manlamig, talagang pagdating sa pagsubok, hindi ka magagapi. Amen. Kung hindi ka magsibukin sa pagsubok, subukin ka sa material na bagay para umalis ka kay Lord. Pag na-overcome mo naman yung mga material na bagay, eto naman, magtotolerate ka naman ng mali. Amen. Amen? Marami pong ganyan. And then, ang sardis naman, kapag yung dalawang yan ang tumama sa'yo, yung galing ng Pergamon at Thyatira, magiging sardis ka sa harapan ni Lord. Amen. Buhay ka pa, Sister Jo, pero patay ka na sa harapan niya. Amen. And next, pag napagtagumpayin mo yung tatlong yan, Pergamon, Thyatira, Sardis, mapupunta ka sa Philadelphia, magiging faithful ka. Amen. Naintindihan niyo na po ba ang relasyon nilang 7? Amen. Kung naunawaan, magsabing amen. Punta tayo sa Philadelphia. Ang Philadelphia ba tinuring na faithful church? Sabihin mo sa tabi mo, tapat. Tapat. Lakasan mo, tapat. Tapat. It is located in Asia Minor. Modern name niya ay Alaseher, Turkey. So, ang Philadelphia, kung titingnan nyo ngayon, nasa Turkey. Balikan natin yung first slide. Ito na lang po yung natira ngayon sa yung unang slide, please. Ito na lang yung natitira ngayon sa ruined city. Why? During the fight of Greco-Turkey War, 70% of the city nasira. Kaya kung pupuntahan nyo ngayon ang Philadelphia, ito na lang yung makikita nyo mga bricks. Ito na lang natira. Pero part po sila ng Church of Philadelphia. So may katunayan na ang church na ito nag-i-exist. Hindi lang siya kwento, kundi totoong merong iglesia na ganito. Amen. Naiintindihan po ba natin? So, ibig sabihin, sinulat sa Bible, totoo dahil may fruit, may evidence. Amen. Hindi po ito gawa-gawa na kwentong kotsero, kwentong barbero. Amen. Ibig sabihin, ang nasulat po na kasaysayan sa Bible, nangyari na totoong merong iglesia nito. Amen. At ang iglesia nito ay mapupulutan natin ng aral, ng lesson, na dapat nating tularan ang iglesia nito. Can I hear amen? Amen. So, ang Philadelphia po, pinangalan po ito sa kapatid ni, hallelujah. Next slide. Ang Philadelphia is an English name of Philadelphus. Philadelphus means one who loves his brother. Pinangalan po ang city na ito ni Eumenes II of Pergamon during 197 to 160 BC. Siya po yung nag-establish noong 189 BC before Christ. Pag sinabi nating BC, bago si Kristo. Pag sinabi nating AD, after death, namatay na si Kristo. So, hindi pa naisilang si Kristo niyan, na-establish na po ang lugar na ito. At pinangalan niya, kay Philadelphus, ang ibig sabihin, the one who loves his brother. Ang ibig sabihin pala ng Philadelphia in English, Philadelphus po, sa kanilang language ay, the one who loves his brother. Ang pinakamamahal kong kapatid na lalaki. Amen. Yan pong ibig sabihin ng City of Philadelphia. Amen. Nandiyan pa ba tayo lahat, mga kapatid? Alright. So,
kung tingnan natin ang verse 3:7, mag-start tayo dito. Alright, basahin natin. To the angels of the Church of Philadelphia, write, these are the words of Him who is holy and true. Alright, isa-isahin po natin yung word na yan na binitawan ni Jesus kasi tandaan natin, si Jesus po ang nagsabi nito, si John lang ang writer. Amen. Naintindihan po ba natin? Si John lang ang nagsusulat sa Patmos. Doon kung saan siya ikinulong sa island. Pero ang revelation na to, mula kay Jesus. So ang author po ng revelation na ito ay si Jesus. Amen. Can you hear amen? So sabi niya, these are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Ano man ang kanyang buksan, walang makapagsasara. Amen. Ano man ang kanyang sarahan, walang makapagbubukas. Ay, di na po ba natin? Amen. Ang pangako ni Lord sa Philadelphia, dahil sila po ay faithful, ang ganda ng pangako niya. These are the words of Him who is holy and true. Pag sinabi nating holy and true, ito po ay naka-align sa descriptions of Jesus Christ na nakapag-emphasis, binibigyan din na si Jesus ay holy. His holiness, His sovereignty, and His authority. Na ang Panginoong Jesus ay banal, makapangyarihan, at may, soberenya. Can you hear amen? So nag-reference po ito sa kabanalan ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ano naman po ang ibig sabihin ng He who holds the key of David? Ang key of David po, matatagpuan po ito sa Messianic prophecy sa Isaiah 22:22. Doon po ito natin makita. Basahin natin. Next slide please. According to Isaiah 22:22, ito yung sinabi doon, who holds the key of David. Sino man ang humawak sa susi ni David? Sabihin mo sa katabi mo, hawak mo ba? Lakasan mo, sabihin mo, hawak mo ba? Ano ba yung pinangako sa susi na ito? According to Isaiah 22:22, this is the Messiah prophetic, I will place on his shoulder the key of the house of David. What he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. Ano man daw ang bubuksan ng Diyos para sa iyo, ay walang pwede makapagpigil ng pagpapalang para sa iyo. Dahil ang pagpapalang yan ay para sa iyo. Ito po yung tinatawag natin na open doors. Everybody say open doors. Open doors. Lakasan mo, sabihin mo open doors. Open doors. That no one can shut. Now, hindi pwede pigilan ng iba dahil para yan sa iyo. Yung blessing na yan para sa iyo. Amen. Can you hear amen? Kaya walang pwedeng pumigil. Do you remember the Ark of Noah? Ang nagsara ang Diyos kaya hindi na mabuksan. Amen. Nung bukas pa, tinatawag sila para sila po ay hindi makasama sa ma-wash out. Kasi nagki-cleansing po that time. Nilinis ng Diyos ang mundo dahil sobrang sama na. Nung nagkaroon ng cleansing, nanawagan ng Diyos sa mga tao, ginamit si Noah, speak to these people, sabihin mo sa kanila na may darating na, matinding ulan at baha. Hindi nakikinig ang mga tao, sila po ay nagkasayahan, nagpakasal, nag-inuman, nagkasayahan, hindi pinakinggan ang panawagan ng Diyos. Kaya po napunta sa mga hayop, nabaling sa mga hayop, ang paris-paris na pag-akyat ng mga hayop na yan sa Arka ni Noah. Bakit? Ililigtas sila ng Diyos. Amen. Ang hayop nga niligtas ni Lord, ang tao ba kaya? Amen. Kaya nung nagsara na ang Ark of Noah, ang kaligtasan na yan ay sumisimbolo, ang Ark of Noah sumisimbolo yan kay Jesus Christ in our modern day, na kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus, maliligtas ka. Amen. Tulad ng Ark of Noah, kapag pumasok ka sa Arka ng Noah, mayroon kaligtasan, na hindi ka malulunod. Kaya amen. So, sinara ng Diyos yun, wala nang makabukas. Kahit awang-awa si Noah, sa kalagayan ng mga tao ito, wala siyang magagawa. Bakit? Siya po, ang Diyos po ang nagsara. Amen. Kaya kung darating ang pagkakataon, kinatok ka ng Diyos sa puso mo, pagbuksan mo. Kasi darating ang araw, wala nang panawagan para sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas, kundi ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So why this church is so blessed? Bakit nga ba ang iglesia na ito ay pinagpala? Alam niyo po, ang ganda ng pangako ni Lord kapag tapat tayo sa Kanya. Amen. Bakit sila pinagpala? Because they are faithful unto God. Hallelujah. Can I hear amen? Amen. Nakilala sila sa kanilang pagiging tapat at sa kanilang pagpupursige.
They have the spirit of perseverance na kahit wala sila pupunta sa church, kahit ulan pupunta sa church. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka ba? Yung iba, no, bago makarating sa church, ang daming dahilan. Nawala ng medyas, hindi na mag-church. Wala lang kape, hindi na kapag-kape, ayoko na mag-church. Dinadama yung church pati sa pagkakape. Amen. Hindi tapat. Amen. Mga kapatid, maging tapat tayo sa maliit o malaking bagay, maging tapat tayo sa ating pananalita, tapat. Amen. Sa ating negosyo, maging tapat. Sa ating paglilingkod, maging tapat. Amen. Kasi pagpalain tayo ni Lord sa ating mga katapatan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tapat tayo. Sabihin mo lakasan mo, maging tapat tayo. Amen. Hallelujah. The blessings of an open door is pouring out to this church. Open door. Pag sinabi natin open door, ito yung sinasabing ang pintuan na binuksan ng Diyos, wala makapagsasara. Amen. Sino gusto ng open door blessing? Amen. Sabihin mo, Lord, gusto ko yon. Lord, gusto ko yun. Parang yung puso nyo na gusto ayaw. Parang laban bawi. Amen. Mamaya maintindihan nyo. Pag sinabi nating open door blessing, sumisimbolize po ito, number 1, divine opportunities. Amen. Pangatlo, access to favor. At pangatlo, unstoppable breakthrough. Provided by God that no human can force to shut. Amen. Naranasan nyo na ba na pumila kayo ng mahaba? Pag pinag-uusapan natin dito yung divine opportunities. Ang haba ng pila, makinig. Biglang hindi mo alam na doon pala yung isa sa mga kakilala mo. Sinabi sa'yo, uy, huwag ka nang pumila, halika na sa office. Hindi na ka sa office, pinaupo ka, tapos na yung transaction mo, pinagberienda ka pa. Amen. Naranasan nyo na ba yun? Yan yung tinatawag nating access to favor. Amen. Kaya amen. Amen. Unstoppable breakthrough na ikaw na magsawa ngayong kakasalo sa blessing ni Lord. Kasi pag bumukas ang pintuan ng pagpapala, kailangan handa ka. Amen. 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 Kailangan tapat ka kasi binuksan ang blessing sa'yo, dapat tapat ka rin kay Lord. Amen. Kaya yung iba, nung last December, pinagpala ni Lord, ngayon wala ng blessing, nagsara na kasi hindi ka faithful. Amen. Binigyan ka ni Lord ng konti lang naman. Siguro sinabi ni Lord, bigyan ko ito ng 50,000. Nung nakatanggap ka ng 50,000, hindi na ako magsisimba, mababawasan pa to. Amen. Kaya ngayong January, ngayong February, wala ka na. Kasi hindi ka tapat. Amen. Intindihan niyo po ba? Hindi ka tapat eh. Kapag tapat ka, lalong lalawak yung bukas ng pintuan. Amen. Nasa iyo yung susi eh. Amen. 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 Kung kay Jesus ang susi ng blessing, nasa iyo din yung kuma ng blessing. Kung ano ka, doon po naka-determine yung blessing mo. Kung masipag ka, may aanihin. Amen. Pag tamad, nganga ka. Amen. Kanayo, amen? Amen. Unstoppable breakthrough. Magugulat ka, yung hindi naman ikaw ang nabunot ka. Amen. I have good news to testify. Isa sa mga kapatiran natin sa FBR. Nagulat ako sa message niya. Sinare ko na ito sa group ng Warriors. Si Brother Jun po nasa Taiwan na ngayon, nagtatrabaho. Di ba po, Chinese New Year? So, ang mga New Year, yung mga Chinese, ang New Year nila, February. No? Nagsi-celebrate sila ng mga party-party. Parang sa atin lang, December, buong December party-party. May raffle-raffle. Alright. Nagulat ako nung pag-send niya ng kanyang message, may emoji na crying. Kala ko may problema na si brother. Pastora, yung pastora pa niya, pastora, yung pa ganun, no? So, ikaw magbabasa, alabay may crying. Mamaya, sumunod, pastora, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Makikinig naman yun dahil nagla-live na nanonood yun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Salamat po dahil pinakilala mo ako kay Lord. Amen. Wow, sabi ko, praise God. Alam mo, pastora, nabunot po ako ngayon sa pinakamalaking premyo ng company. Amen. Amen. Praise God. Nabunot siya sa pinakamalaki. Ibig sabihin, baka nasa 100,000 yung nabunot. Yung premyo sa kanya. Pero huwag na kayong humingi ng balato, ha? Alright? That is what we call favor. Access to favor.
unstoppable breakthrough, and divine opportunity. Bakit? Ito yung open doors of blessing. Kapag tapat ka kay Lord, Brother Noy, pagpalain ka niya. Amen po ba? And si Lord na mag-provide na hindi mapigilan ng tao. Kaya kung mag-business ka, tabi-tabi kayo dyan, manok, 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 manik, manok, manok. Sunod-sunod. Magugulat ka, hindi ka mawawala ng customer. Pero huwag mo na maipanalangin, magsara yung mga katabi mo kasi hindi ka makagrant ng favor kay Lord. Hayaan mo nakikilos si Lord, makikita mo na sa dami niyong nagtitinda, magugulat ka, nagpapadala si Lord ng mga customer para maubos yung pananda ko. That is the favor of God. Sa dami niyong mga manggagawa, bakit ikaw ang napili ng supervisor mo? Halika na lang, Jocelyn, ikaw. Kasi nakikita ni Lord yung buhay mo na tapat ka sa Kanya. Kaya maliit na bagay, makakita ka man, balik mo agad kasi katapatan yun. Kahit makabundol ka na ng 1 million dahil hindi naman sa'yo, isurrender mo yun. Bahala na sila kung di nila ibalik, basta ikaw nagbalik. Kahit walang kapalit, nakikita ni Lord ang katapatan mo. At si Lord na bahalang magbalik sa'yo ng sobrang pagpapala. Sabay-sabay natin sabihin, open door of blessing. Open door of blessing. Sino gusto makaranas ng bukas ang pintuan ng pagpapala? Kasi kayo, pag nagbukas yung pintuan, kayo rin na magsasara eh. Diba? Pag nagbukas na yan, mga kapatid, maging tapat kay Lord. The more kayong binabless ni Lord, nanay, the more kayong lumapit kay Lord. The more kayong binabless ni Lord, the more kayong magsimba. Hindi yung nakaroon lang kayo ng kotse, hindi na kayo magsisimba. Nagkaroon lang kayo ng magandang TV, nanonood na kayo linggo, ayaw nyo magsimba, manonood na kayo. Nagkaroon ka lang ng cellphone, ayaw mo na rin magsimba din sa cellphone mo. Everything na material thing, kayang bunutin niya ni Lord pag hindi tayo tapat. Pero kapag tapat tayo, kahit material, psychological, mental, emotional, physical, ipibless ka ni Lord. That's the open door blessing. Can I hear amen? Hallelujah! Praise God! Nandiyan pa ba tayo? And this church, even I have a little strength. Alam nyo, konti lang ang lakas ng mga to, hindi ganun kalakas. Bugbog sarado to bago makarating sa church. Bakit? Bugbog ng oppression, bugbog ng persecution. Pupunta ka na lang sa church, yung asawa mo, biglang ginamit na kaaway. Mga anak mo, pupunta ka na lang sa church. Sabon ta, pag ganun ka na sa pintuan, sa church, magsaing ka muna. Saing ka ngayon. Maya-maya lang, lipit mo muna yung ano ko doon. Lipit mo na. Pati manok kong pantari, pakainin. Sisimba ka na, ha? Alright? But do not hate these people. They are just oppressed by the enemy. Huwag kang magribat, huwag kang gaganti sa kanila dahil hindi nila alam ginagamit na sila ng kaaway. Amen. Can I hear amen? Huwag mo naman ipanalangin, mamatay na yung manok niya, Lord, in Jesus' name. Sa kabalitan. Diba? Alright? Pag yan, pag dungguling yung manok niya, sabi mo niyan, nilasan mo yung manok ko, no? Ikaw ba mapagwintangan? Alright? Naitinabo ba natin? Amen. Alright, oppression by the enemy, harassment by the enemy. Pupunta ka na lang sa church. Nandun yung anak mo ba? Abutin na lang, ma. Parang kambing na me. Lahat na lang mene. Aalis ka na lang. Pag ganun mo, yung dumi na winalis ng kapitbahay mo, tinapat talaga sa pintuan mo. Kung papatulan mo yun, away kayo ngayon. Amen. Hindi ka na nakapag-church kasi inaway mo na yung kapitbahay mo eh. Alright? Amen po ba? Ano gagawin? Deadmahin, huwag mong pakialaman at huwag mong iribat, huwag kang gumante. Amen. Pabayaan mo, sabihin mo, mamaya na yung dumi na yan. Pupunta mo na ako sa simbangan. Amen. Ang asawa mong napaka-demanding. Alright? Yung iba sabi, okay lang naman demanding, yung gwapo naman. Diba? Yan naman dahilan na okay lang mambatugan basta gwapo. Aba? Maling prinsipyo sa buhay yan. Hindi ka mabubuhay sa kagwapuhan, sinasabi ko sa'yo. Papala. Amen? Wala ang ipapakain sa iyong taong tamad. Wala na ang Panginoon tamad pa. Wala na. Alright? Simba ka muna. Pagkatapos mo magsimba, napuno ka na ng presence of the Lord, uuwi ka ngayon.
At pag uwi mo, huwag mo naman sabihin, nakasimba na ako, yari kayo ah. Hinag kayo ah. Malakas na ako. Tingnan natin ha, yung dumi mo, tatapat ko yan sa'yo. Huwag naman ganun. Hindi ka nagsimba para gumante. Hello? Amen? Walisin mo. Na may kagalakan sis, baka may dumi ka pa dyan. Kita. Dagdagan mo ako na magwalis. Asa, ano pang iutos mo? Ano pa, ha? Meron ka pa bang iutos? Di ba dating mo, ano kayo ha? Nagsimba na ako ngayon. Ngayon nyo ako subukan. No? Hindi ganon. Pray for them and love them. Because they do not know that they are oppressed by the enemy. Palakpakan natin sa loob na unawaan. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Though they have the little strength, yung magsisimba ka na, ulitin ko, ubus na yung ano mo, lakas mo. Pagdating mo sa simbahan, pagod na pag-color resting place. Gusto ko magpahinga, Lord. Grabing ginawa sa akin ng mundong ito ngayon. Pagod na pagod ako, Lord. Yung nandito ka na, tinawag ka pa, umupo ka na dyan. Tinawag ka pa. Diba, nandito ka na, umupo ka na, nagsimba ka na. Papakalabit nga yan. Pakalabit na si Mama. Diba, sobra yung pagka-oppress mo. Bakit? Nakikinig ka na eh. You are now focusing in the gospel of Jesus. Nakikinig ka na, sabay, kaya pa ng kaawit talagang pumasok sa loob ng pakikinig din, ano? Ikaw naman, huwag mong kalimutin. Pag hindi ka pa talaga nakinig, talagang, ano yung ka, lalakasan pa talaga. But you know what? In the other sect of denomination, hindi na nila pwedeng matawag yung family nila. Respect the word of God. Amen. Pag nasa loob na ng church, respetuhin ang salita ni Lord. One time, yung Lazada, ay Shopee ba yun? Pumasok dun sa church, hinanap ako. Eh, basta wala, sabi mo, tinawag ko, huwag mo nang ulitin to, ha? Huwag mo nang ulitin. Huwag mo akong singilin sa loob ng church. Amen. Dahil may bahay ako, doon naka-address ang Shopee ko sa bahay, hindi sa church. Amen. Respect the house of God. Amen. Respect this. Araw ng pagsamba ngayon, respetuhin mo. Amen. Hindi na umulit. Can you hear, amen? Amen. Kasi sometimes they didn't even know kung ano yung ginagawa nila. Hindi nila alam na ang address ko ba ay nasa palengke para doon mo ko singilin ng Lazada at Shopee? Di ba may address yan? Kung saan yung address, doon ka pupuntahan. Amen. Can you hear, amen? Amen. Ganun din dapat. No? Respect sa word of God. Amen. Can you hear, amen? Amen. Sometimes yung mga tao pang nagsisingilan sa loob ng church. During ba na nagkautangan kayo kasama ang church? Nandun po ba ang presensya ko? Ha? Eh, nung nagkautangan kayo, na-release yung asa nyo card, di ba pumunta agad kayo sa Jollibee? Sinama nyo ba ako? Tapos nung magsingilan na kayo, kasama na pastor nyo. Ako na sinisingil. Yung membro doon, no, hindi nagbayad. Ako na. Ako na ngayon ang sinisingil dahil hindi kayo nagbayad. Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Yan ang sinasabi ko sa atin. Ano man ang inyong transaction outside Ignite, wala pong kinalaman ng Ignite. Amen. Because we are here to learn more about Jesus para mag-grow tayo spiritually. Amen. Hindi po kasaklaw dyan kung ano naman mga ginagawa niyo sa labas. Dahil dito po sa gathering na ito, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa ating paglagong espiritual. Amen. Amen. Kaya amen? Amen po ba? Amen. So kung nakita niyo po ang pastor niyo na nag-train sa inyo paano kayo mangutang, ba, ibang usapan na yan. Pero dito tinitrain tayo para tayo lumalim sa salita ng Panginoon. Can you hear amen? Amen. Alright, naunawaan po ba magsabi ng amen? Amen. So magpatuloy tayo sa ating katapatan mga kapatid. Amen. They never deny Jesus Christ. They stay true to His teaching. Ang turo ay hindi nila tinitwist, kundi kanila pong pinanindigan. Amen. And never silang nag-deny kay Jesus. Yung iba kasi pag tinanong, saan ka? Doon lang. Pag wala na yung nagtanong, punta na ako sa simbahan. Amen. After nito, paglabas, uy, kasama ka pala ng mga buwang again. Hindi na-invite lang ako dyan. You already deny Jesus. Amen. Hindi mo pinagmalaki na ikaw ay tagasunod ni Kristo.
Pero pag galing ka sa sabong, proud na proud pa yung lumalabas na may kasamang manok, di ba? Tama? Di ba? Tingnan mo yung mga yan. Tingnan mo yung mga sabongero. Kahit nga manginginom, proud na proud pa yun na nakainom. Pero ikaw, galing ka sa church, patayin mo ibang malaking galing ka sa gathering. Bakit tinatago mo pa? Tago ka pa ng tago. You deny Jesus Christ kung hindi mo ipagmalaki si Kristo sa buhay mo. Pag tinanong ka, saan ka galing? Nagsimba. Simba ka naman next time. May nakapag-invite ka pa. Hindi na po ba natin? The attitude of these Philadelphian people, proud na proud silang naglilingkod kay Lord. Hindi sila nagmamalaki, nagmamayabang. Proud sila na nakatagpo sila ng kaligtasan sa Diyos. Sabi ko sa katabi mo, proud ka ba? Nakasabi sabi mo, proud ka ba ngayon? Alright? Isa kasi tayo, yung iya tayo. Huwag mong sabihin na ano ha. Nag-amen na ako ha. Nag-hallelujah. Huwag mong sabihin talaga ha. Okay? Church sa school. Nagsisimba ka? Apo. Po. Pati hindi mo sabihin, opo, nagsisimba po ako tuwing Sunday. To God be the glory po. May ministry po sa church. Ma'am, happy to be disciple of Jesus Christ. Hindi, ang sinasabi mo, nagsisimba po eh. Kasi napipilitan lang dahil yung mama ko, kinukurot ako. Diba? Sabihin, ang pagsimba mo pala ay pilit lang. Kasi kung ang pagsimba mo ay nasa tamang relasyon, mapupuno ka ng kagalakan. Ang bawat salita ni Lord ay kapunuan sa kakulangan ng buhay na meron ka. Palakpakan natin ang Panginoon. This left then condemns the enemy of Philadelphia believers. Alam nyo, ang pangako ni Lord sa kanila, according to Revelation 3:9, pasusukuin niya ang mga kaaway. The synagogue of Satan. Sabi dito, buksan mo nga ang Revelation 3:9. Basahin natin. Kaya those people na nakaranas kayo ng persecution, tandaan nyo to, malapit nang sumuko sa inyo inyong kaaway. Amen. Can you hear amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. I will make those who are at the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Amen. Wow! Ito, gaano tayo kamahal ni Lord kapag faithful tayo, ipaglalaban niya tayo. Amen. Kaya amen. Sinabi niya na malalaman nila kung gaano kita kamahal. Amen. Malalaman ng mga tao, kung gaano ka kamahal ni Lord. Amen. Kaya amen. Na kahit ang mga kaaway ay pasusukuin, they will fall down at your feet. Ma-acknowledge sila na, anak pala to ng Panginoon. Amen. Nagugulat ako dito, kahit anong away ko, dabor kong inaaway, damo na binibless yan. Amen. Amen. Kaya yung kaaway mo, inggit na inggit sa'yo, kasi siya papangit ng papangit, ikaw paganda ng paganda. Amen. Paglabas mo ng bahay, siya ang pangit na, ikaw paganda ng paganda. Dahil ang glory ni Lord ay nasa iyo. Amen. Amen. Kung magtatayo ka ng negosyo, bunga ng inggit, tigilan mo na yan. Amen. Ngayon pa lang. Pero kung iyang negosyo mo ay para sa pamilya mo at walang halong keme-keme, kere-kere. Amen. Walang harong i-edan at dyan pagpapalain ka ni Lord. Amen. Pero kung nagput ka ng negosyo, sabihin mo, pababagsakin ko silang lahat dahil ako ang may negosyo. Babagsak ka. Amen. Nabagsak ka, I tell you this. Amen. Kasi galit ang Diyos sa mayabang. Amen. Galit ang Diyos sa taong ma-pride. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi dito, these people will acknowledge that I have loved you. Na ay malalaman ng mga taong gano'ng kakamahal ni Lord. Kasi ipaglalaban ka niya. Ipagtatanggol ka niya. Amen. Kanyang kakamahal ng Panginoon na nanahimik ka pero si Lord inaangat ka. Yung pagbabagsak sa'yo, bumabagsak sila. Bakit? Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Grabe ang pagtatanggol ni Jesus sa mga taong tapat sa Kanya. Ang susi para ipaglaban ka ni Lord, maging tapat ka. Maging tapat ka. Naririnig niyo ba po ito, mga kapatid? Maging tapat kayo. Pag gusto niyo ipaglaban kayo ni Lord, wala akong ginagawa, effortless ka lang. Gaganong-ganong ka lang ng ilong mo, pero nagugulat ka, ang Lord ang kumikilos sa'yo. Amen. Amen. Ay, tapat ka.
Can you hear amen? Amen. Dapat ka eh. Alright? That's why, laksa-laksa mo niya mga taong nagbabagsak sa'yo, nag-i-intrude sa'yo, inagawan ka ng kwento, pinapasama ka ng pinapasama, pero si Lord kilala ka eh. Kaya nga sabi niya, I will acknowledge that I have loved you. Malalaman nila, mahal kita. Malalaman nila na mahal kita dahil paglalaban kita. Wow! Paano tayo may paglaban ni Lord? Hindi tayo tapat, Rev. Paano tayo paglaban ni Lord? Eh, maliit na bagay, hindi na tayo tapat. Can I hear amen? Amen po ba? Hindi na tayo tapat eh. Lagi natin sinasabi, kasi naman ako may pangangailangan, Lord eh. Kaya akin to. Sabi ni Lord, ilat ko mo yan kasi para yan sa gawain. Hindi, Lord, akin to. Wag na, Lord, sige na. Maawa ka naman. Sinubukan ka lang ni Lord dyan sa maliit na yan, pero ayaw mong ilat ko. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Tawag mo yan. Paano dadami kung hindi ka nagbitaw? Paano babalik kung wala kang binigay? Amen po ba? Hallelujah. Jesus encouraged Philadelphia believers regarding the spiritual coming. Ang sabi niya dito, since you have kept my commands, you endure patiently, then I will also keep you from the hour of trial. Ito yung pinakamaganda, na kahit na ang mundo hindi yanig ng kahirapan, dahil protected ka ng Panginoong Yesus, hindi ka magagapi ni naman. Amen. Nakaranas tayo ng pandemic lahat. And that time, praise God. Sa tulong lang biyaya ni Lord, walang anak ni Lord na pinabayaan. Ang lahat ng testimony, sobra-sobra ang mga ulam, bigas, grabe. Hindi tayo binabayaan ni Lord. Hindi tayo nagre-reklamang walang ayuda dahil buo, lagi may ayuda. Pero amen. Alright. Hallelujah. That's why, patuloy lang tayong maging tapat sa Panginoon until He's coming. Pero amen. Kasi bakit po? This church is also a church na kung saan talagang sinabi ni Jesus doon na sa dulo, basahin natin, mag-antay hanggang sa kanyang pagbabalik. Meaning, itong church na ito, Kuya Ray, rapturable. Kasama sa mga marapture. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka ba? Sama ka ba? Nakasaan mo sabihin mo, sasama ka ba? Sama ka ba? Maging faithful ka kung gusto mong sumama. Kaya amen. Hallelujah. Praise God. Ang sabi dito, basahin natin. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Amen. Nagsasaad dito ang Panginoong Yesus na darating siya. Kaya kung ano man ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo yan dahil bibigyan ka ng gantimpala ng Diyos. Nakakalungkot naman, magtatawagan na sa last call na, wala ka pa. Nakasakay na kayo ng airplane, yung mga wala pa, tinatawag. Last call, Raven Simon, paging Raven Simon, 5 minutes to go before take off. Wala pa si Raven Simon. Nasaan ba ito? Sayang naman. Diba yung mga raffle, nanalo ka ng 1 million. Nonoy Puked, nakailang Nonoy Puked, wala si Nonoy Puked, nasaan? Pass. Hindi nakapag-antay umuwi. Kaya na nabalitaan siya pala yung nanalo, sayang naman. Diba? Nanghihinayang agad. Pero wala kasing pagtsatsaga hanggang sa huli. Ganun ang paglilingkod natin. Kapag hindi tayo naglilingkod kay Lord ng tapat hanggang sa huli, ang ating pong mga korona ay masasayang. Amen. Kaya amen. Hallelujah. Tuloy natin. Kaya ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo. Ito yung promise ni Lord. Hallelujah. Punta na tayo sa 12. Okay? Him, those who overcome, I will make a pillar of the temple of my God. Grabe ang pangako ni Lord. Never again. Everybody say, never again. Never again. Hindi ka na aalis doon. Never again. Amen. I will write on him the name of my God. Imagine mo, isusulat niya ang pangalan ng Diyos sa'yo. Hallelujah. And the name of the city of my God, and New Jerusalem, which is coming down from out of heaven from my God. And I will also write on him my new name. Amen. Wow.
Si Lord Jesus mismo nagsabi, isusulat niya ang kanyang bagong pangalan sa'yo dahil meron kang tatak ng pagiging anak niya. Yun yung identity in Christ. Yung lahat ng old, wala na. New na ang darating. Lahat na nabubulok, wala na because we have the New Jerusalem. Papalitan na ang mga bagay na ito na pangit, luma, masama, sira, wasak. Dahil ang mga papasok sa bagong Jerusalem ay mga taong ganap sa harapan ni Lord. Amen. Hallelujah. Siyempre, kung ang papasukan mo ay perfecto, siyempre ang papasok, malinis din. Perfect din. Kaya nga tayo ay mag-glorified body. Kaya amen. Kaya hindi ka na mortal, kundi ikaw ay maging immortality. Wala ka ng kamatayan. Dahil ang lugar na yun ay walang hanggan. Kaya amen. That's the promise of Jesus for this Church of Philadelphia. Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no one can take your crown. Sinasabi dito, manatili ka na, malapit na akong darating. The imminent of coming of Jesus. Malapit nang dumating si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Lakasan mo, santa, sabihin mo, handa na ba ako? Isarili mo nang kausapin mo. Sabihin mo, handa na ba ako? Are you sure? Are you really 100% sure? Na ready ka na? Kung ready ka na, huwag mong intindihin yung mga pagsubok. Huwag mong intindihin yung kahirapan. Huwag mong intindihin yung kabigatan. At titignan mo yung pangako ng Diyos para sa'yo. Amen. Hallelujah. Stay faithful until the very end. Sabihin mo sa katabi mo, stay faithful. Manatili kang tapat hanggang wakas. Hanggang sa huling hininga mo, maging tapat ka. Malapit na tayo magtapos sa churches. But I hope this church is an encouragement church to you. Sana dito ka po ma-encourage. Kung negative po ang ibang churches, maliban sa Smyrna, dito sana ma-lift up ka. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Manatili tayong tapat. Kahit wala silang ganung lakas, pero according to Philippians 4:13, that I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. Si Lord ang nagpapalakas sa atin. Siya yung nagbibigay ng resources ng kalakasan para sa atin. Kaya kahit mahina ka, you have that little strength like Philadelphian Church, the Lord will uphold you. Amen. Nakita kasi ni Lord, napakatapat mo. Wow. These people again, says the Lord, I will acknowledge you to them that I love you. Wow. Sasabihin ni Lord, mahal ko to si Joe, mahal ko yan. Mahal ko yan si Joe, paglalaban ko yan. Di ba ang sarap ng feeling kapag sinabihan ko ng asawa mo, mahal ko yung asawa ko eh, kaya ko paglalaban yan. Di ba ang sama sa kalooban na, asawa mo, asawa ko na, hindi ko yan mahal, burara kasi yun. Pero nakakataba sa puso yung sabihin, mahal ko yan kasi asawa ko yan. Mahal ko yan dahil kasama ko yan sa Ignite. Mahal ko yan dahil pastor ko yan. Mahal ko yan dahil kasama ko yan sa ministry. May paglalaban ba natin ang ating mga kasama sa pagmamahal natin? Baka darating ang araw, una pa kayo magturo, ayun, doon nakatira yun si Joe. Sige, pugutan na ng ulo yan. Sino ba si Nunoy dito? O, hanapin nyo. Uy, tumatakas si Brother Ray. Nandun yung nagtatago. Baka pagtuturo nyo pa, para lang kayong maligtas. Nakakatuwang isipin, pero yun ang darating sa hinaharap. Doon masisukat kasi yung pagiging faithful natin kay Lord at faithful natin sa isa't isa bilang magkakapatid. Amen. Can I hear amen? Nakakatuwang isipin, pero mangyayari yung Dexter. Mangyayari yun. And I always talk to my son like this. Na, darating man ang araw, susubukin ang katapatan natin sa paglilingkod kay Lord. Huwag kang bumitaw. Kahit makita mo binabalatan na ang mama mo ng buhay,
Tinatanggalan na ako ng kamay, pinukpok na ako, tinanggalan na ako ng mata. Pag pinapili ka, piliin mo si Jesus. Amen. Sinisat ko na yung mind ng anak ko. Hindi ko pwedeng sabihin na nandun na, kompronto na nandun na. Hindi niya maintindihan yun. Pero kung ngayon, sinasabi ko na sa kanya na yun ang mangyayari, handa na siya para doon. Kasi maalala niya yun eh. Sasabi niya, ito yung sinabi sa akin ng mama ko, hindi ko kailanman ipagkanuno si Jesus. Kasi sabi ko sa kanya na, mamamatay lang tayo dito sa lupa, pero magkikita tayo sa langit. Pansamantala lang yung hirap na yan, pero pagdating ng araw, blessed tayo sa langit. Kaya maging tapat ka sa iyong paglilingkod kay Lord. Kaya naman, kung may problema ka, at pinagpapalit mo na agad si Lord dyan sa problema mo, gumising ka, kapatid. Gumising ka, hindi pa yan. Hindi pa yan yung mararanasan natin. Mas may matindi pa. Because the coming of the persecution of the church is now, coming soon. Malapit na po tayong pipigilan para sa ating mga pananampalataya. Kaya wake up. Ngayon pa lang magsipag-sipag na kayong mangaral ng salita ng Panginoon. Nung dumaan ako, nakita ko yung husband mo, may nagsishare ng gospel. Di ba husband mo yung natitinda doon? May dalawang lalaki nandun nagsishare ng gospel. Nakita ko yun. Sabi ko, Lord, hindi lang ang asawa ang tinawag, pati lalaki tinatawag mo rin. I don't know kung pure gospel yung sinishare, alamin mo mamaya. Alright? Okay? Masaya ka dapat na yung mga loved ones mo na nakakilala kay Lord. Amen. Iyon dapat ang ipagsaya mo. Huwag kang tinigil hanggat hindi sila nakarating dito. Huwag kang sumuko sa prayer. Kanya-kanya naman kaligtasan. Ikaw ligtas, paano sila? Amen. Kaya amen. Kaya ilaban mo sila sa panalangin. Like what we are talking about last Sunday. Nagpasalamat tayo sa mga taong dilanan ni Lord sa buhay natin. Amen. Ikaw, dadaling ka rin ni Lord tulad ng taga Philadelphia. Nangaral sila sa salita ni Lord, hindi sila tumigil. Dahil alam nila, ang pangako ni Lord sa kanya, mangyayari. Kaya amen. Dapat ganun ka rin, kapatid. Umpisahan mo nang magsalita ng magsalita. Hindi lang ikaw yung nakakaunawa, kundi maraming taong tinawag din ng Diyos para sa Kanya'y lumapit. Kasi sabi niya, dapat tayo lumapit sa Kanya. Sino gagamitin ni Lord para lumapit ang tao sa Kanya? Tayo po yun. Amen. Tayo yung nakarinig na ng gospel, dapat tayo din yung mag-spread out ng gospel. Kanina, amen? Amen. Dapat kagamit-gamit ka kay Lord. Amen. Manatili kang tapat. Ang asawa mo, yayain mo lagi. Sabihin mo, honey, sweetheart, darling, cupcake, ano pa ba ang tawagan? Sugar. Diba? High blood, gong, unggong, mga gano'n. Diba? Simba tayo, dali na, bangon na dyan. Right? Ang anak mo, dali mo sa church. Magulo kasi, pastor, ang anak mo. Buti nga may magulo. Ibig sabihin, pag may magulo, buhay. Pag tahimik, patay. Eh, di na ba natin? May children's department man tayo. Merong nagtuturo. Dalhin sila kay Lord. Amen. Hindi natutuwa ka, ikaw lang mag-isang ligtas. Paano naman sila? They were suffered. Amen. Magsasuffer sila ba darating ang araw? Kailangan ikaw ang pumilis para sa kanila. Amen. United family, remain faithful until the very end. Amen. Manatili kayong tapat hanggang sa wakas. Amen. Manatili kayo. Manatili kayong tapat. Mag-pray kayo kay Lord. Lord, lagi mo akong gawing tapat. Sa pananalita ko, tapat. Sa business ko, tapat. Amen. Amen. Sa aking relasyon, tapat. Amen. Sa aking mga kaibigan, tapat. Sa trabaho ko, tapat. Dahil ang susi ng katapatan ay pagpapala. Open doors of blessing. Everybody say, open doors of blessing. Open doors of blessing. Glory to God. Tumayo po tayo, mga kapatid. Yes, Jesus, hallelujah. Let's worship God. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Come on, let's worship. In the name of Jesus. Hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kawalan.
Everybody sing! Ika'y tapat sa sabang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di na mabago, kailanman di na mabago. Yes, kabutihan ko. glory. Kailan may pinagbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, Inaalay ko lahat para sa'yo. kailanman di na mabago. Ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Napakabuti ng Diyos. Ika'y mabuti mapagay lahat Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin mo, Diyos. Pasalamatan natin na. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Purihin natin ang ating Diyos. Lahat magpuri sa ating Diyos. Oh, buksan mo ang iyong bibig, buksan ang iyong mga labi, buksan ang iyong puso, ika'y magpuri ka na. Purihin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos.
nalalaman mo ang aming mga tuwa. Nakikita mo ang laman ng aming mga puso ngayon. Patawarin mo kami. Kung kami man ay nagkulang, hindi naging tapat sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos. Ang mga pangako mo para sa Church of Philadelphia, ito yung panghawakan namin. That you, God, will write your name on us. Na ikaw mismo magsusulat ng iyong pangalan. At ipaglalaban mo kami, pagtatanggol mo kami laban sa aming mga kaaway. In the mighty name of Jesus, punuin mo kami ng kalakasan, katatagan. Punuin mo kami ng iyong mga salita na kami ay lalalim lalo, Panginoon. Ang aming relasyon sa iyo ay hindi mabibiyak, hindi matitibag, hindi, Panginoon, mababaling, hindi mapuputol. In the mighty name of Jesus, ang aming relasyon sa iyo, Lord, ay palalim ng palalim. Hallelujah. Patibay ng patibay. Hallelujah. Palakas ng palakas. Hallelujah. Sapagkat kasama ka namin araw-araw, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako. Salamat, Lord, na hindi mo kami pinababayaan. Though we have the little strength like Philadelphia, and yet you are great and good and amazing, God. Dapat ka sa iyong mga pangako sa amin. Amen. Lord. Lord, hallelujah. That these people surround us will acknowledge that you love us. Na lahat ng nasa paligid namin, makikilala kami at malalaman na minamahal mo kami. Na pinaglalaban mo kami na ikaw ang aming tagapagtanggol. Hallelujah. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa presensya mo araw-araw na hindi kami mag-alala kung anong meron bukas sapagkat ang bukas ang dapat mag-alala sapagkat kami ay mga anak mo at naglilingkod kami sa iyo. Ang access of favor, hallelujah, ang breakthrough managasan namin, ang divine appointment opportunities, the open doors. Everybody shout open doors of blessings. Come to me. Again, say it, declare it in the name of Jesus. Open door of heaven. Open doors of blessing. Come to me now. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. As we declare, it will happen. As we declare, it will manifest over us. Sa tuwing kami ay magdideklara, mangyayari ito sa amin. And I declare more souls, you will add it into this place. Marami ka pang kaluluwang ipapadala sa lugar na ito. Gamitin mo ang mga kananayan, kabataan, katatayan para maghayag ng iyong salita. Gawin mo kami mamalakayan ng mga kaluluwa, Lord, na ang LRTE ay mapunta sa piling ng Diyos. Ang lugar na ito, ang Diyos ang makikilala. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoon, we declare, our family is for Christ. Ideklara mo, sabihin mo, ang pamilya ko ay para kay Kristo. Say it with authority, a 1 and 2 and 3. Come on everybody, ang pamilya ko ay para kay Kristo. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Glory to God. Ang aming pamilya ay para sa iyo. They will have an engagement to you. They will know who you are. And they will serve you as their masters of life. Ikaw ang kanilang paglilingkuran bilang Panginoon ng kanilang buhay. Walang ibang Panginoon kundi ang Panginoon lamang namin na si Jesus na namatay sa krus na bayubay para sa aming kaligtasan. At pinagmamalaki namin na ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. God, I pray for deliverance, breakthroughs of these people. I pray na lahat sila, Lord, ay palayain mo sa pagkakagapos, sa kahirapan, palayain mo sa mga kautangan, palayain mo lang sa mga oppression, palayain mo sa palayain mo sa oppression, depression, manipulation mula sa harassment ng kaaway, in Jesus' name. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, darating ang araw, night, gentry. Ikaw na ang magpapautang, hindi na ikaw ang mangyayari. In the name of Jesus, hallelujah. Just stay faithful unto the very end. Stay on your focus.
Stay on your focus. Tumingin ka sa Diyos, hindi sa tao. Tumingin ka sa kalakasan na ibibigay sa iyo ni Lord at hindi sa kahinaan ng tao. Tingnan mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Glory to the highest name of Jesus. Lukuban, ingatan at basbasan mo kami lahat ng iyong banal na dugo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila, Ama. In Jesus' name we pray, lahat tayo magsasabi ng bless everyone and stay blessed. Amen. Hallelujah. Natin ang Diyos na buhay. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa salita ng Diyos. Proceed na po tayo sa pagbibigay. Magbigay sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin ang Diyos at sambahin siya na may tunay kagalakan. Hallelujah. Magbigay sa Panginoon na may kagalakan. Magbigay sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin ang Diyos at sambahin siya na may tunay kagalakan. Hallelujah. Amen. Meron po bang announcement, Pastor? Meron pong announcement. Sa Next Sunday, next Sunday. Ay, hindi pa. Hindi pa pala. Wait pa lang susunod. Praise. Alright, so huwag kalimutan, this February 14, Saturday yan, may King Kids musical performance po sila. So if you want to go there and watch, sponsors na lang po kayo ng sa kanilang mga ticket para po ito sa fans ng King Kids. Alright, so February 15 naman, sa Sunday, 3 p.m., ito mga youth po natin, pupunta doon para sa kanilang Feb month. Alright, Feb month party. Alright. So, mag-join po kayo mga kabataan at mag-invite din kayo ng kabataan. So, this one is a night to remember. February 22 po ito, alas 10 ng hapon. So, mga nanay, maghanap na kayo ng mga simplihang pangmalakasang kasuotan dyan. Alright? So, mag-makeup tayo, magpaganda, isama ang asawa. Kung ang asawa po ay available, halahilahin lang. Ani, magde-date tayo, walang bayad. Alright? Tayo pa ang papakainin. Alright? Amen? Hindi tayo gagastos. Alright? So, ayan. Alright? And then we have also the prayer and fasting natin, February 16, 17. Amen? Praise God. Hallelujah. So, next Sunday po, i-deliver na po sa atin yung mga upuan natin dahil meron pong ginamit si Lord.
upuan. Ibig sabihin, dadagdag na ang mga tao. Kaya maghayo tayo. Amen. Binigyan na ni Lord yung upuan na hingin natin. Kasi ang problema natin, sinasabi natin, upuan, kulang ng upuan. Okay. So, ngayon kung may upuan na, anong gagawin natin? Hanapin natin yung uupo sa upuan na yan. Amen? Praise God po ba? Patuloy na kayo magpe-pray na si Lord ay patuloy na magbukas. Bukas naman talaga yung open doors of blessing. Ang tinitignan ni Lord, paano tayo kumilos at gumawa. So kung hindi tayo po kikilos, wala pong pagpapalang darating. Pero pag kikilos tayo, Cleo, pagpapalain tayo ni Lord. Amen po ba? So salamat po sa inyong pagdating at pagtugon sa gawain na ito. Next Sunday, magkikita-kita po ulit tayo. Amen. So, tandaan po natin, first Sunday sa FBR tayo, dahil doon po tayo mag-take ng communion at ating family day. Amen. And then, sa mga rest of the days natin, dapat po tayo ay patuloy na mag-pray, mag-invite, at patuloy tayo magpalalim sa salita ng Panginoon. God bless everyone. Amen. Yes, Lord God. Tayo po ay tumayo lahat para sa closing prayer. Amen. Tinatawagan ko po si Lola Josefa para sa closing prayer. Bless you, and keep you, make this shine the heart of gracious to you. The Lord serving takes over you and give you peace. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Yes, Jesus. Hallelujah. Narito kami muli, Lord. Hallelujah. Nakatipon-tipon sa inyong banal na tahanan, sa inyong banal na isang Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, mga Panginoon. Sabi mo nga po, isa man o dalawa na nagkakatipon-tipon ay narito ka sa aming kalagitnaan, Lord God. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Yes, Lord. Thank Hallelujah. you po, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga pag-iingat po sa amin, sa mga kapatiran, Lord God, at higit po sa lahat sa amin po Yes. pastoral, Lord God. Hallelujah. Na siyang nag-deliver ng inyong banal na salita, Lord God. Hallelujah. At muli kami ay nakakain ng inyong banal na salita, Lord God. Hallelujah. Na magsisilbing kalakasan ng aming mga kaluluwa at magpapatibay sa aming pananampalataya, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa po, Lord, hallelujah, sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, Lord. Pagdating po silang pag-ingatan, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Maging sa mga nagbigay, Lord God. Hallelujah. Buksan mo po ang daanan ng kalamitan, Lord God. Hallelujah. Ibuhos po po na siksik-liglig at mga pagpapala, Lord God. Maging sa mga hindi pa po nakapagbigay, Lord. Hallelujah. Bigyan mo sila ng pagpapalang buhay upang sa gayon ay magampanan din po nila ang kanilang mga tutuloy, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming sa aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Let us declare, I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am wealthy. I am wealthy. I am wise. I am wise. I am blessed. I am blessed. To God be all the glory. The Lord will bless you and keep you, and the Lord will make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord will give you peace. In the mighty name of Jesus, dinadalangin namin ngayon, Panginoon, sa iyong harapan, na patuloy mo kaming ingatan, igawad mo sa amin ang kaligtasan. Sinasawatan namin ang spirito ng kahirapan, kawalan, maging ang diskas at kamatayan in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman na hindi makapangyayari sa aming mga katawang pisikal, sapagkat ikaw ang aming Diyos, Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan, hallelujah. Hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ang Diyos na magpapasagana sa amin. Salamat, Lord, sa mga pagbabalang ibababa mo para sa iyong mga anak. Salamat, Lord, sa kaligtasan at pag
pag-iingat. At narito ang aming mga kamay, tinatanggap namin ang basbas na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng basbas ng Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, humayon tayo lahat. Dalhin natin ang pag-ibig ng Diyos na sumasa atin ngayon at kailanpaman. Proteksyonan na tayo ng kanyang banal na dugo simula dulo ng ating bukong talampakan. Ariin natin ganap ang Diyos sa ating mga buhay. In Jesus' name we declare and we pray na tayo magsabi ng malakas na Amen. Hindi siya sabay kasi Kumusta ka nila? barbecue. Pasok ng palo ko. Malupit yung import ng Ay, sasabihin pala ako sa Michelle, ay tatlo. So, maybe mag-start na tayo ng ano natin sa Ipol. Oras kayo. Bakki daw. Bakki. Di ba kayo nag-guest online? Bagal yun. Online. Sa bahay lang kayo, mag-ibig sa akin. Parang GC. Ay, sa GC? Dapat sa GC pa rin. Pwede ba kayo na? Dito ka pumunta ka. Dito ako dito. Kasi may pinunta ko na sa mga team. Wala ka na lang ito. Ha? Friday yun na. Mag-decide mo tayo. And then, baka na lang. Ipadala ko na lang kay Jim yung book. Nakalimutan ko lang. Kasi meron kayong libro. Magsisulat. Ha? Nakalimutan ko eh. Ipadala ko na lang kay Jim. Hindi ba, alas 7 na dito ka na. Ikaw, basta tapos na kayo kumain, tapos na kayo sa lahat, nakalimutan na kayo sa social nyo. Okay, 7:30 Friday. Okay ba yun? Online tayo, ha? Pupunta kayo dito, kung gusto nyo dito. Pupunta na lang na. Mahina signal. Bible school ka na. Ayun na lang inintay ko. Wala nang kunin. Tapos, si ano na kumuha niya.